ang dami-dami pa nangyari sa amin sa Seoul. Yung train namin to Busan ay schedule in the afternoon. And context, yung train na yun ay mahal at hindi mo siya pwedeng i-reschedule. Hassle siya ma-miss. Yun yung importante point. And then, heavy kasi kami on commute. So, yung papunta din namin dun sa train station, Pabusan, ay commute lang din. So, ito na ang first challenge, obstacle. So, may dumating na na bus. On time na kami. Super sakto namin. Hindi pa kami late. Pero, yung dating namin, sakto na siya. Pagkasakay namin sa bus, tinanong sa akin bigla ni Abby na nakumin yung adapter ko. Tapos ako parang, adapter siya para sa camera na nag-charge malapit din sa bed ko. At nung nag-i-impake ako ng mga gamit, tinanggal ko yung mga gadgets ko. Hindi ko pinakaalaman yun sa kanya kasi baka, hindi pa tapos mag-charge siya na bahala magtatanggal. Hindi pinakaalaman. Kasi tinatanong niya sa akin na, nakuha mo ba yung charger? So, Hindi ko nakuha. Wala akong nakuha. Hindi ko naman alam na kukunin ko and hindi naman nasabi na pinapakuha sa akin. Okay, so yun yung first na parang panic si Tay. Panic kasi umuulan. Tapos pupunta na kami dun. Alam naman papahinto namin yung bus. Dala yung mga luggage. Anong gagawin namin? May iwan ba si Abby? Siya yung babalik din sa office namin. Tapos ako yung nagdadala lahat ng luggage namin sa train station. Tapos, search sa hotel. Tapos babalik na naman siya pa train station. Kapag ginawa namin yun, di na kami malilate. Parang, ano gagawin? Nasolusyon na naman namin. Pero at that time, like, sobrang panic talaga namin. As in, parang ano siya naman kasi yung pinag-i-stay namin ay parang siyang multi-dorm, Tapos na-meet kami yung Filipino din doon. Buti na lang chinichika-chika kami ng Filipino na yun nung na-meet namin siya. At dahil doon, nalaman namin kung anong pangalan niya, kung ano yung trabaho niya, at na-search ni Abby yung Facebook niya. So, na-chat niya siya na parang, hello po, may naiwan po ako dyan, ganyan. So, first challenge/obstacle resolved naman din. And to be fair, ako rin naman may naiwan akong gamit. Pero, na-realize ko lang na nasa Busan na kami. Naiwan ko itong yellow top na yun, tapos yung white pants. And then yung isa ko pang naiwan na gamit ay itong top na to sa loob mo. Tapos na tayo dun sa bus, nakarating na tayo dun sa train station. Kala na namin tapos na yun. Nalasabi ko na yung naiwan na gamit eh. Pero, si Abby kasi, na-boots siya. Yun yung shoes niya the entire time na nasa Seoul kami. And dami-dami yung lakad train station. Kasi, nawawala pa kami sa kakalakad namin kung saan-saan. Nasira pa yung boots ni Abby. Hinahabol na namin yung oras. Tapos, dami-dami namin dalang luggage. Tapos, nawawala na kami. Malapit na yung time ng train namin. Tapos, nasira pa yung boots ni Abby. So, parang, naglilimp-limp siya maglakad kasi naghiwalay. Diyos ko po. But, again, as you know, nakarating naman kami ng Busan. Pero, sobrang hassle ng araw na yun. Naging okay naman ang lahat. Now, nandun na tayo sa Akums naman sa Busan. Room tour dahil maayos na ang room namin. Blow dry, home and everything. The toiletries. Mashallah. Day 1. Hi. Healthy University. Sa pinakataas po kami. Bumabawi sa pinalakad.
Naka-goal na ako. Everybody, so now it's currently 9:54 and we're walking for around 1 hour. Uy ba? 1 hour na ba? Oo nga. Amy! Sino? Abby? One, two. So we're trying silkworm. 1, 2, 3. Start. Nasang hipon. Parang isaw. Ay, oo. Hindi, parang shrimp. Yung ano, yung Na maliliit? yung shell ng Yes, hipon. it tastes like okay. shrimp. Ayusin mo, wait lang, stop. Look back. Sorry. Magdadalawa kayo. Dalawa. Parehas. 3,000. Libre mo na si Tok. Can I join? Can I join? I have. Okay. Kasi lang, sinakisiya. Isa naman niya ako doon sa isang Analysis of occupational safety and health policies for motorcycle taxi application riders in Metro Manila. Our analysis revealed that in the Philippines, there is only a minimal number of OSH policies focused on NTA riders. On top of these, riders are only treated as independent contractors. So the policies in place for them are not tailored to NTA riders and are lacking in compensation provisions. But so what if the policies are not tailored to them? Do they need their own OSH policy? FGDs with the riders revealed that they face numerous hazards that are not commonly encountered in other types of work. Now we ask, do the riders feel protected against these debilitating hazards? The answer is no. With the lack of protection and benefits for NTA riders, the question now rests on who looks after them. That is all for our presentation. Thank you. For skate. Yan ang Sir John. Second to the last day. Itinerary natin ngayon, parang loop. On the way sa Jilin Cafe. Lagi nagulo ko yung akin. Papuntang sa Millennium. Si Buang Galit.
白い珍風をところ構わず塗りつけ切ない思いをかけ